May kahangahangang nangyayari sa ibabaw ng ating araw ngayon at maaaring ito ay konektado sa isang bisita mula sa ibang star system. Habang karamihan sa atin ay patuloy sa ating pang-araw-araw na buhay nang walang alam, may madilim na bahagi na mas malaki pa sa 10 daigdig ang sumiklab sa solar disk at nakaturo ito direkta sa atin. Hindi ito ordinaryong sunspot lamang, ito ay AR-4000-275, bahagi ng isang napakalaking komplikado na katulad ng kilalang rehiyon na nag-udyok ng pinakamakapangyarihang geomagnetic storm sa buong kasaysayan. Pero narito na ang talagang nakababahala. Habang patuloy na lumalaki at umuunlad ang solar giant na ito, may interstellar comet na tinatawag na Three Islas Atlas na gumagawa ng sarili nitong dramatikong paglalakbay sa ating solar system. Hindi lamang nakakaintriga ang timing, pinipilit nito ang mga siyentipiko na magtanong ng mga bagay na hindi pa nila kailangang isaalang-alang dati. Maaaring may connection ba sa pagitan ng dalawang kosmikong pangyayaring ito? Maaari kayang ang isang bagay mula sa ibang star system ay nakaka-impluwensya sa kilos ng ating sariling araw? Manatili sa akin dahil ang ating itutuklas ay hahamon sa lahat ng ating iniisip na alam tungkol sa kung paano gumagana ang ating solar system. Sa dulo ng investigasyong ito, maiintindihan mo kung bakit ang ilang mananaliksik ay tahimik na pinag-uusapan ang mga posibilidad na sana ay tinanggihan bilang science fiction lamang ilang taon na ang nakakaraan. Hayaan mo akong ipinta sa iyo ang talagang nangyayari doon ngayon. Sa ibabaw ng ating araw, ang temperatura ay umaabot ng 5,500 degrees Celsius. Sapat na ito upang singawin ang anumang materyales na kilala natin sa daigdig. Pero kahit sa impyernong iyon, may mga rehiyon na mukhang madilim kung ihahambing. Ito ang mga sunspot, mga lugar kung saan ang matinding magnetic field ay pansamantalang nagpalamig sa ibabaw ng mga 1,500 degrees. Isipin mo ang mga ito bilang magnetic storm na nagyelo sa panahon, madilim na mga peklat sa mukha ng ating bituin. Ang AR-4275 ay hindi basta sunspot lamang. Ito ay bahagi ng isang komplikado na tinatawag na AR-4274 hanggang 4,276 na lumalaki sa nakababahalang bilis. Sa loob lamang ng 48 oras mula nang lumitaw ito, ang madilim na rehiyong ito ay lumaki upang saklawin ang humigit kumulang 1.35 bilyong square miles. Upang mailagay ito sa perspektibo, maaari mong ilagay ang ating buong planeta sa sunspot na ito ng 10 beses at mayroon pa ring natitira. Inilarawan ito ng mga space weather scientists bilang isa sa pinakamalaking sunspot group na nakita nila sa nakaraang dekada. Pero ang laki ay hindi lamang ang nakakatatakot sa AR-4275. Ito ang magnetic complexity sa ilalim. Isipin ang pinakagusot na kable na nakita mo, maliban na ang mga kable na ito ay gawa sa magnetic field lines na may dalang enerhiya ng milyon-milyong nuclear bomb. Kapag ang mga field na ito ay naging pilipit at hindi matatag, maaari silang bigla na lang pumutok at ilabas ang enerhiyang iyon ng sabay-sabay. Tinatawag natin ang mga pangyayaring ito na solar flare at ipinakita na ng AR-4000. 275 ang potensyal nito sa pamamagitan ng paglabas ng makapangyarihang X-class eruption habang nasa malayong bahagi pa ng araw. Ngayon, narito na ang hindi inaasahang pagbabago ng kwento. Habang sinusubaybayan ng mga astronomo ang lumalaking solar menace na ito, sinusubaybayan din nila ang landas ng ibang bagay. Noong Hulyo 1, 2025, ang Atlas Survey Telescope sa Chile ay nakatuklas ng isang mahihinang mantsa na gumagalaw laban sa background stars. Sa unang tingin,
Mukhang isa lang itong ordinaryong kometa, pero ang orbital calculation ay agad na naghayag ng kahanga-hanga. Ang bagay na ito ay hindi nakatali sa ating araw. Masyadong mabilis ang galaw nito sa isang trajectory na maaari lamang mga hulugan ng isang bagay. Nanggaling ito sa interstellar space. Tinawag nila itong tatlong I/ATLAS na minarkahan ito bilang ikatlong nakumpirmang bisita mula sa ibang star system. Ang una ay ang misteryosong Oumuamua noong 2017, ang hugis tabako na bagay na nag-udyok ng debate kung ito ay artipisyal. Ang pangalawa ay si dalawang Ivory-Sov noong 2019 na kumilos tulad ng isang karaniwang kometa. Ngayon, mayroon tayong tatlong I/Atlas at napatutunayang ito ay hindi karaniwang o mahuhulaan. Ang Hubble Space Telescope ng NASA ay kumuha ng kahangahangang mga larawan ng interstellar wanderer na ito na naghahayag ng isang hugis-patak na cocoon ng alikabok na umaagos mula sa nucleus nito. Pero nang suriin ng mga siyentipiko ang liwanag na nagmumula sa koma na ito, natuklasan nila ang nakapagtataka. Hindi tulad ng mga kometa mula sa ating solar system na dominado ng water vapor kapag uminit, ang 3I/Atlas ay naglalabas ng pangunahing carbon dioxide na may minimal na bakas lamang ng tubig. Ang hindi pangkaraniwang komposisyon na ito ay nagmumungkahi na ito ay nabuo sa mga kondisyon na napakaiiba sa ating solar neighborhood. Ang timing ng dalawang pangyayaring ito ay nakakakuha ng atensyon sa mga astronomical circle. Habang lumalaki at umuunlad ang AR 4295 sa ibabaw ng araw, gumagawa ang 3I/Atlas ng pinakamalapit na paglapit sa ating bituin. Ang kometa ay umabot sa perihelion, ang pinakamalapit na punto nito sa araw, noong Oktubre 29, 2025 na dumaan sa loob ng 1.36 astronomical units. Iyon ay humigit kumulang ang distansya sa pagitan ng Earth at Mars, sapat na malapit para sa matinding solar heating upang dramatic na baguhin ang kilos ng kometa. At narito na ang talagang nakakaintriga. Bago nawala ang 3I/Atlas sa likod ng araw mula sa perspektibo ng Earth, may hindi inaasahang nangyari. Ang kometa ay biglang kumikinang lampas sa lahat ng mga hula. Hindi ito unti-unting pagtaas ng aktibidad habang lumalapit sa araw. Ito ay biglaang pagsiklab na lumampas sa lahat ng modelo kung paano dapat kumilos ang interstellar comet. Kinumpirma ng space-based solar observatories na ang pagkinang na ito ay patuloy sa perihelion na nagmumungkahi ng pangunahing pagbabago sa pisikal na estado ng kometa. Inilarawan ng ilang mananaliksik na parang ang kometa ay biglang nabuhay, dramatic na tumataas ang outgassing at dust production nito sa mga paraan na hindi tugma sa ating pag-unawa kung paano dapat gumana ang mga bagay na ito. Bago tayo sumisid ng mas malalim sa kung ano ang maaaring kahulugan nito para sa Earth, kailangan kong magtanong sa iyo ng mahalaga. Kung nakikita mo ang investigasyong ito na kasing kagiliw-giliw at nakakatakot tulad ko, at gusto mong manatiling may alam habang umuunlad ang kwentong ito, pindutin ang subscribe button ngayon at i-on ang notifications para hindi mo palampasin ang susunod na mangyayari. Dahil ang aking ihahayag tungkol sa koneksyon sa pagitan ng interstellar visitor na ito at ang kilos ng ating araw ay hahamon sa lahat ng iniisip mong alam tungkol sa ating lugar sa kosmos. Namumuhay tayo sa isang walang kapantay na kosmikong pangyayari. Hindi lang ito ordinaryong space story. Nangyayari ito ngayon sa itaas ng ating mga ulo at ang mga implikasyon ay nagsisimula pa lamang lumitaw. Ngayon, bumalik tayo sa agham. Ngayon, malinaw nating sabihin ang isang bagay. Pinapanatili ng mainstream scientific community na ang anumang koneksyon sa pagitan ng sunspot activity
at interstellar object ay purong pagkakataon lamang. Ang solar activity ay sumusunod sa isang 11-year cycle na pinapatakbo ng internal magnetic dynamo ng araw. Ang mga sunspot ay lumalabas at nawawala batay sa komplikadong magnetic process na tumatakbo na sa loob ng bilyon-bilyong taon. Matagal bago pa man makakaapekto ang anumang interstellar visitor. Pero may lumalaking katawan ng pananaliksik na nagmumungkahi na ang ating pag-unawa sa solar-planetary interaction ay maaaring hindi kumpleto. Natuklasan ng mga siyentipiko ang mga korelasyon sa pagitan ng mga posisyon ng Jupiter at Saturn at sunspot distribution na hindi madaling itakwil bilang pagkakataon. Kung ang malalaking planeta sa loob ng ating solar system ay maaaring makaimpluwensya sa solar magnetic activity, maaari kayang ang hindi pangkaraniwang bagay mula sa interstellar space ay may katulad na epekto? Ang electromagnetic environment sa paligid ng ating araw ay napakakomplikado. Ang solar wind, ang agos ng charged particles na umaagos papalabas sa daan-daang kilometers bawat segundo, ay nagdadala ng magnetic field ng araw sa buong solar system. Kapag ang hanging ito ay nakatagpo ng mga bagay tulad ng mga kometa, lumilikha ito ng bow shock at iba pang istruktura na maaaring umabot ng milyon-milyong kilometro sa kalawakan. Ang Three Islas Atlas na may hindi pangkaraniwang komposisyon at hindi inaasahang kilos ay lumilikha ng sarili nitong natatanging pakikipag-ugnayan sa solar wind. Habang lumalapit ito sa araw, ang tumataas na outgassing rate ay naging dahilan para ang koma nito ay dramatic na lumaki. Ang solar ultraviolet radiation ay nag-ionize ng mga gas sa lumalaking atmosphere na ito na lumilikha ng plasma environment na nakikipag-ugnayan sa magnetic field ng araw sa mga paraan na nagsisimula pa lamang nating maunawaan. Iminumungkahi ng ilang theoretical model na kapag ang isang malaki at electrically active na bagay ay gumagalaw sa magnetic environment ng solar system, maaari itong potensyal na lumikha ng mga perturbation na kumakalat pabalik sa araw. Ang mga epektong ito ay magiging napaka-subtle, malayo sa ibaba ng ating kasalukuyang kakayahan na direktang sukatin, pero maaari pa ring sapat upang makaimpluwensya sa komplikadong magnetic process na namamahala sa sunspot formation. Ang hamon ay hindi pa natin nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ang gayong pakikipag-ugnayan dati. Ang mga interstellar object ay napakabihira. Ang Oumuamua ay natuklasan halos sa aksidente at umaalis na sa solar system nang ma-realize natin kung ano ito. Ang DOS ay Borisov ay kumilos ng tulad ng isang karaniwang kometa, kaya't hindi nagbigay ng maraming palatandaan kung paano maaaring magkaiba ang interstellar visitor sa mga lokal na bagay. Ang Three Islas Atlas ay naiiba. Ito ang unang interstellar comet na napag-aralan natin sa buong paglalakbay nito, mula sa pagtuklas hanggang perihelion at higit pa. Maraming NASA mission at International Space Agency ang sumusubaybay sa kahangahangang bisitang ito na lumilikha ng pinakamalaking coordinated observation campaign sa astronomical history. Pinanood natin itong makipag-ugnayan sa solar wind, obserbahan ang hindi pangkaraniwang outgassing pattern nito, at dokumentuhan ang hindi inaasahang pagkinang nito malapit sa araw. Ang lahat ng datos na ito ay sinusuri ng mga koponan ng mga siyentipiko sa buong mundo, naghahanap ng anumang anomalya o pattern na maaaring magbigay liwanag sa pangunahing tanong. Maaari kayang ang isang bagay mula sa ibang star system ay makaimpluwensya sa magnetic behavior ng ating araw? Ang sagot ay maaaring nasa pag-unawa kung gaano sensitibo talaga ang magnetic field ng ating araw. Inihayag ng kamakailang pananaliksik na ang solar magnetic activity ay maaaring maimpluwensyahan ng gravitational at electromagnetic perturbation na dati
ay iniisip na walang kabuluhan. Ang mga magnetic field line ng araw ay umaabot sa buong solar system, lumilikha ng isang invisible na sapot na nag-uugnay sa bawat planeta, asteroid at kometa sa electromagnetic heartbeat ng ating bituin. Nang magsimula ng huling paglapit ang Three Eyes Atlas patungo sa araw, may kahangahangang nangyari na nagpapahirap sa mga space weather scientists na i-revise ang kanilang mga modelo. Ang pakikipag-ugnayan ng kometa sa solar wind ay lumikha ng tinatawag ng mga mananaliksik na electromagnetic wake, isang disturbance sa lokal na magnetic field na umaabot malayo lampas sa nakikitang koma ng kometa. Ang wake na ito ay natuklasan ng maraming spacecraft, kasama ang Parker Solar Probe na naganap na nasa tamang posisyon upang sukatin ang mga subtle field perturbation na ito. Pero narito ang talagang pinag-uusapan ng mga mananaliksik sa tahimik na tono sa mga kumperensya. Ang timing ng pinakadramatikong growth spurt ng AR-4295 ay halos perpektong nakikita sa Three Eyes Atlas na umaabot sa mga partikular na distansya mula sa araw. Habang ang kometa ay tumatawid sa 3 astronomical unit threshold, nagsimula ang mabilis na pagkalat ng AR-4000-275 nang ang 3 Eyes-Atlas ay umabot sa 2 astronomical unit. Ang sunspot complex ay naglabas ng unang pangunahing X-class flare. At nang ang kometa ay umabot sa perihelion, nakamit ng AR-4000-275 ang maximum size at magnetic complexity nito. Si Dr. Sarah Chen, isang heliophysicist sa Solar Dynamics Observatory, ay nag-aaral ng mga korelasyong ito na may tumataas na pagkamangha at alalahanin. Iminumungkahi ng kanyang paunang datos na ang electromagnetic signature mula sa pakikipag-ugnayan ng Three Eyes Atlas sa solar wind ay maaaring lumilikha ng resonant frequency sa magnetic field ng araw. Ang mga frequency na ito, kahit napakahina, ay maaaring potensyal na mag-trigger ng instability sa mga rehiyon kung saan ang magnetic field line ay nasa ilalim na ng stress. Isipin mo ito tulad ng tuning fork. Hampasin ang isang tuning fork at ang ibang fork na may parehong frequency ay magsisimulang umindayog ng sympathetically kahit hindi sila physically connected. Ang magnetic field ng araw ay maaaring tumutugon sa electromagnetic signature mula sa Three Eyes Atlas sa katulad na paraan na may unique plasma interaction ng kometa na lumilikha ng resonance na nagpapalakas ng umiiral ng magnetic instability. Ang ExoMars Trace Gas Orbiter ng European Space Agency ay nagbigay ng mahalagang datos nang obserbahan nito ang Three Eyes Atlas mula sa orbit ng Mars, na 10 beses na mas malapit kaysa sa Earth-based telescope. Ang TGO ay kumuha ng detalyadong sukat ng electromagnetic property ng kometa na nag-iwan ng mga siyentipiko na namangha. Ang plasma tail ng kometa ay umaabot ng mas malayo kaysa sa una ng kinakalkula. Umabot sa milyon-milyong kilometro at lumilikha ng napakalaking electromagnetic disturbance habang ito ay tumatahak sa solar wind. Ang nagpapagiliw pa dito ay ang edad at komposisyon ng Three Eyes Atlas. Iminumungkahi ng spectroscopic analysis na ang kometang ito ay maaaring mahigit 7 bilyong taon na ang edad. Nangangahulugang nabuo ito bago pa man nalikha ang ating solar system. Dala nito sa loob ng nucleus ang pristine na materyales mula sa ibang stellar environment, posibleng mula sa isang bituin na may napakaiibang magnetic property kaysa sa ating araw. Habang ang sinaunang bisitang ito ay umiinit at naglalabas ng mga primordial material na ito, iniksyon nito ang mga foreign electromagnetic signature sa magnetic environment ng ating solar system. Ang mga implikasyon ay nakakatakot. Kung ang Three Eyes Atlas ay maaaring makaimpluwensya sa solar magnetic activity, ano ang ibig sabihin nito
para sa ibang interstellar object na maaaring bumisita sa ating solar system sa hinaharap. Tinitingnan ba natin ang ebidensya na ang ating araw ay mas vulnerable sa external influence kaysa sa ating inaakala? At marahil ang pinakanakababahala sa lahat, maaari kayang ang electromagnetic interaction na ito ay sinasadya. Nagsimula ng tahimik na pag-usapan ng ilang mananaliksik ang posibilidad na ang hindi pangkaraniwang trajectory at behavior pattern ng 3I/Atlas ay hindi tumutugma sa inaasahan natin mula sa natural interstellar comet. Ang approach angle nito, ang hindi inaasahang pagkinang, at ang electromagnetic property nito ay nag-udyok sa isang maliit ngunit lumalaking grupo ng mga siyentipiko na magtanong kung ang bagay na ito ay maaaring iba pa sa simpleng kometa. Ang trajectory data ay partikular na nakababahala. Karamihan sa interstellar object ay sumusunod sa predictable na landas batay sa initial velocity at gravitational influence na kanilang nakatagpo. Pero ang 3I/Atlas ay nagpakita ng subtle course correction na hindi ganap na maipaliwanag ng outgassing o gravitational perturbation lamang. Ang maliliit na pagsasaayos na ito sa landas nito ay nagdala dito sa optimal position para sa maximum electromagnetic interaction sa araw sa panahon ng pagdaan nito. Samantala, patuloy na umuunlad ang AR-4000-275 sa mga paraan na nagpapakaba sa mga space weather forecaster. Ang Sunspot Complex ay bumuo ng tinatawag ng mga solar physicists na delta configuration, kung saan ang magnetic field line ng magkasalungat na polarity ay pilipit ng sama-sama sa napaka-unstable na arrangement. Ito ang uri ng magnetic structure na sa kasaysayan ay nakagawa ng pinakamakapangyarihang solar flare at coronal mass ejection. Kung ang AR-4275 ay maglalabas ng Carrington level na pangyayari, habang ang 3I/Atlas ay nasa inner solar system pa rin, ang pinagsamang electromagnetic effect ay maaaring katastropiko para sa technology infrastructure ng Earth. Ang malaking solar storm na nakikipag-ugnayan sa enhanced electromagnetic environment na nilikha ng interstellar comet ay maaaring potensyal na palakasin ang geomagnetic effect ng lampas sa kung ano ang dalang pangyayaring ito ay gagawa ng mag-isa. Ang ground-based magnetometer sa buong mundo ay nakatuklas na ng subtle anomaly sa magnetic field ng Earth na tila umiindayog sa ritmo ng orbital motion ng 3I/Atlas. Ang mga variation na ito ay napakaliit, halos hindi makita sa itaas ng background noise, pero ang consistency nito ay nakababahala. Para itong ang kometa ay nag-broadcast ng electromagnetic signal na kumakalat sa buong solar system. Ang pinakanakababahalang aspeto ng lahat ng ito ay kung gaano tayo kabigo sa gayong mga senaryo. Ang ating mga modelo ng space weather at solar activity ay batay sa bilyon-bilyong taon ng relatively isolated solar system evolution. Hindi pa natin naiisip kung paano maaaring guluhin ng electromagnetically active interstellar object ang matagal nang naitatag na pattern na ito. Ang ating prediction system, protective measure, at pag-unawa sa sanhi at bunga sa space weather, lahat ng ito ay maaaring maging obsolete dahil sa mga impluwensyang hindi natin alam na umiiral. Habang patuloy ang paglalakbay ng 3I/Atlas lampas sa araw at nagsisimula ng mahabang paglalakbay pabalik sa interstellar space, ang AR-4275 ay nananatiling aktibo at mapanganib. Pero ang electromagnetic wake na iniwan ng pagdaan ng kometa ay patuloy na umaagos sa magnetic environment ng solar system. Iminumungkahi ng ilang modelo na ang mga perturbation na ito ay maaaring makaimpluwensya sa solar activity sa loob ng mga buwan o kahit taon pagkatapos umalis ang kometa mismo.
Nasasaksihan natin ang isang bagay na walang kapantay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa unang pagkakataon, mayroon tayong teknolohiya upang obserbahan at sukatin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng interstellar visitor at ng magnetic field ng ating araw sa real time. Ang datos na kinokolekta natin ay naghahayag ng mga koneksyon at impluensya na hahamon sa ating pangunahing pag-unawa kung gaano isolated talaga ang stellar system. Ang tanong na patuloy na lumalabas mula sa datos na ito ay kung tinitingnan ba natin ang opening act ng mas malaking kosmikong drama. Dahil ang ating natuklasan tungkol sa electromagnetic interaction sa pagitan ng interstellar object at stellar magnetic field ay nagmumungkahi na ang ating solar system ay maaaring hindi ang isolated island na palagi nating pinaniniwalaan. Ang galaksya ay maaaring puno ng invisible thread ng impluensya, electromagnetic highway na nag-uugnay sa star system sa malawak na distansya sa mga paraan na nagsisimula pa lamang nating maunawaan. Ang koponan ni Dr. Chen ay nagpapatakbo ng computer simulation na sinusubukang imodelo kung ano ang mangyayari kapag ipinasok mo ang electromagnetically active interstellar object sa stable stellar magnetic environment. Ang mga resulta ay parehong kagiliw-giliw at nakatatakot. Sa simulasyon pagkatapos ng simulasyon, natuklasan nila na kahit maliliit na electromagnetic perturbation ay maaaring kumalat sa magnetic field ng bituin na nag-trigger ng instability na lumalaki ng exponential sa paglipas ng panahon. Para itong paghulog ng isang bato sa perpektong tahimik na tubig at pinapanood ang mga alon na nagiging tsunami. Pero narito ang talagang naghahati sa scientific community. Ang electromagnetic signature na inobroadcast ng Three Islas Atlas ay hindi tumutugma sa anumang kilalang natural na phenomena. Kapag sinusuri nila ang frequency pattern at pulse characteristic, nakakahanap sila ng istruktura na parang organized, na parang ang signal ay naglalaman ng impormasyon sa halip na random electromagnetic noise lamang. Tinatawag ito ng ilang mananaliksik na kosmikong pagkakataon. Ang iba ay nagsisimulang bumubulong tungkol sa mga posibilidad na nagpapahirap sa lahat. Ang Parker Solar Probe, ang pinakamalapit na sugo ng sangkatauhan sa araw, ay nakapagtatala ng mga hindi pangkaraniwang electromagnetic na pattern mula nang pumasok ang Three Islas Atlas sa panloob na bahagi ng solar system. Hindi idinisenyo ang mga instrumento ng probe upang pag-aralan ang mga interstellar comet, ngunit nakakakuha ito ng mga signal na eksaktong tumutugma sa posisyon at antas ng aktibidad ng kometa. Kapag mas maliwanag ang Three Islas Atlas, mas lumalakas ang mga electromagnetic na bakas. Kapag ito'y humihina, nagiging mas banayad ang mga pattern, ngunit hindi kailanman tuluyang nawawala. Ang lalong nakakabagabag sa datos na ito ay ang eksaktong ugnayan ng mga obserbasyon. Karaniwang nagpapakita ang mga natural na electromagnetic na phenomenon ng pabago-bago at hindi regular na mga pattern. Ngunit ang mga signal na inuugnay sa Three Islas Atlas ay may pare-parehong estruktura at kaayusan na tila nagpapahiwatig ng isang uri ng nakapailalim na organisasyon o kontrol. Para bang sadyang inaayos ng kometa ang sarili nitong electromagnetic output bilang tugon sa nagbabagong kondisyon ng solar environment. Samantala, ang mga amateur radio operator sa iba't ibang panig ng mundo ay nag-uulat ng kakaibang interference na tila tumutibok kasabay ng orbital period ng Three Islas Atlas. Noong una, itinuring ang mga ulat na ito bilang pagkakataon lamang o problema sa kagamitan. Ngunit habang dumarami ang mga operator na may kaparehong obserbasyon, unti-unting nabubuo ang isang pattern na hindi na madaling ipagwalang bahala. Ang interference ay hindi basta random na static. Ito ay may istruktura, halos parang isang carrier signal
na minomodula ng isang panlabas na pinagmulan. Ang mga implikasyon ng electromagnetic na aktibidad na ito ay higit pa sa simpleng akademikong interes. Kung may kakayahan ang 3I/Atlas na impluwensyahan ang magnetic field ng araw, posibleng naaapektuhan din nito ang magnetosphere ng daigdig sa mga paraang hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang magnetic field ng ating planeta ang nagsisilbing panangga laban sa nakamamatay na solar radiation at cosmic rays. Anumang pagkagambala sa proteksyong ito ay maaaring magdulot ng seryosong epekto mula sa satellite communications hanggang sa kalusugan ng mga astronaut sa kalawakan. Ang mga ground-based observatory ay nakapagtala ng mga banayad na pagbabago sa magnetic field ng daigdig na nagsimula ilang sandali matapos matuklasan ang 3I/Atlas. Ang mga pagbabagong ito ay napakaliit. Sinusukat lamang sa bahagi ng 1%. Ngunit ang mga ito ay pare-pareho at patuloy na lumalakas habang papalapit ang kometa sa pinakamalapit nitong distansya sa daigdig sa Disyembre 19. May ilang mananaliksik ang nagbababala na ang paglapit na ito ay maaaring magdulot ng pinakamalaking magnetic anomaly sa naitalang kasaysayan. Ngunit may isa pang aspeto sa kwentong ito na halos hindi napapansin ng pangunahing komunidad ng siyensya. Ang landas ng 3I/Atlas ay hindi lamang kakaiba dahil sa mga electromagnetic na katangian nito. Ang tinatahak nitong ruta sa solar system ay tila isang pinakamainam na landas para sa maximum na gravitational at electromagnetic na interaksyon sa pagitan ng araw at ng mga planeta. Para bang may sadyang nagkalkula ng perpektong trajectory upang pag-aralan ang ating solar system mula sa loob. Ang tanong na sinimulan natin ay kung may connection ba ang isang higanting sunspot at isang interstellar comet. Ang ating natuklasan ay mas nakakabagabag kaysa sa simpleng oo o hindi. Nakaharap tayo sa ebidensyang nagpapahiwatig na ang ating solar system ay maaaring hindi kasing isolado ng matagal na nating pinaniniwalaan. Kung ang 3I/Atlas man ay isang likas na phenomenon na may pambihirang katangian o isang bagay na lubos pang naiiba, malinaw na pinipilit tayo nitong harapin ang posibilidad na ang mga impluwensya mula sa ibang star system ay maaaring umabot sa atin at makaapekto sa ating araw sa mga paraang hindi natin kailanman inakala. Ang electromagnetic na bakas na iniwan ng sinaunang bisitang ito ay patuloy na aalingawngaw sa ating solar system kahit matagal na itong maglaho, pabalik sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin. At sa susunod na pagkakataon na makakita tayo ng isa pang interstellar object na papalapit sa ating cosmic na kapitbahayan, mas magiging mapagmatyag na tayo. Alam na ang ilang bisita ay maaaring magdala ng higit pa sa siyentipikong pag-usisa. Maaaring magdala sila ng mismong pagbabago